Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Iba't ibang youth development services ibinaba ng provincial government ng Isabela sa isang universidad sa lungsod ng Kawayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nangidanon ti provincial government ti Isabela ken dagiti katulungan dagiti nga ahensya ti libre ana dumaduma Youth Development Services kadagiti estudyante ti Isabela State University Kawayan City Campus. Iti naisayangkat nga oras ng kabataan Youth Caravan. Impagaritgut ni Sangguniang Kabataan Panlalawigang Federation President Catherine Joy Legaspi nga iti probinsya dagiti agtutubo ket saan la nga may pangpangeg ken masupsuportaran iti bulan dagiti agtutubo no diket iti entero tawen. Iti dayto ay Youth Caravan karaman kadagiti naibaba a serbisyo ti Boje Rodito Opportunities for Education, Scholarship Application, Technical Assistance para kadagiti youth organizations kan Youth Organization Registration Program, Adapa Information Dissemination kan National ID Applications manipod iti Philippine Statistics Authority, Digital Literacy and Online Job Opportunities manipod iti Department of Information and Communications Technology kan Voter Registration babaen met ti Commission on Elections. Karaman pay kadagiti naisayangkat ti Career Guidance, Labor Market Information kan Employment Coaching babaen ti Public Employment Service Office. Sigun kini Board Member Marco Paulo Meris na ikumit na Governor Rodito Albano kan Vice Governor Faustino D. ti panangsigurado an asidag dagiti provincial programs kadagiti masakupan daytoy. Dayta ti damag manipod Radyo Pilipinas Tuguegarao. Dayti ni April Salukon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, mahigit sa 1,200 individual sa Benguet, benepisyaryo ng AKAP. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nakaawat dagiti nasurok sa nga ribo ken duwa gasot nga individual iti sag 5,000 nga pesos sa cash assistance iti sidong iti ayuda para sa kapos ang kita program no AKAP iti Department of Social Welfare and Development. Nagiti beneficiary ket tumili ti La Trinidad itogon Tuba ken Kapangan nga dana ti minimum nga sweldo pakaramanan nagiti barangay workers sanggunang kabataan members, laborers, farmers ken dadumapay. Tinaipa nga pondo ket inisyatibo ni Congressman Eric Goya anay dalan itinasaw nga ahensya impanamnaman na ang may kandi iti cash assistance sa iti karaman tinaso nga sektor iti aming nga sangapulo ket talunga munisipyo iti Benguet nang runat dumanon iti 50 milyon na pesos iti nailata nga pondo para iti programa. Nagyaman mat dagitoy iti suporta dagiti opisyal pakadamanan da Presidente Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez ken ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. Mahigit 350,000 pesos na kolekta ng SSS sa mga delinkwenteng employer sa lalawigan ng Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris de la Rosa. Uminabot na sa 354,817 pesos ang nakukolekta kan Social Security System o SSS Virac Branch hali sa mga delinkwenteng employer sa Catanduanes. Inibilang resulta kan pagsasagibon in RIS o Run After Contribution Evaders kan ahensya hali sa manlain-lain na banwaan in probinsya. Sigon sa datos kan SSS Virac Branch as of July 2024, igonin 55 employers sa probinsya na maabot sa more than 2.6 million ang kabilugan na utang pag-abot sa kontribusyon as in penalties. Sa numero na ini, maabot man sa 526 na empleyado ang mga apektado.
Kadaklan sa nasabing numero ng delinquenting employers may problema sa non-remittance, nagkapera nagtugot sa installment as in reconciliation, habang 10 mandigdi ang uminabot na sa referral sa SSS Legal Department. Sigon kay SSS Verac Branch Information Officer Anjo Evangelista, mas pakukusugon panindaan sa indang mga pigsasagibong estratehiya arog na sanakan bulanan na pagsasagibon nin RAIS para masiguro ang koleksyon para sa kapakanan ng mga apektadong obrero. Hale Vera Catanduanes, ako si Juris De La Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris De La Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, Pasigarbo sa Sugbo Festival ng Kapitolyo ng Cebu, isasagawang muli sa Cebu City Sports Center. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Walang puso nagipahigayon ng Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals sa Cebu City Sports Center. Kinihuman gipahigayon sa niaging tuig didto sa dakbayan sa Karkara ang indigay sa mga lungsod ug dakbayan nga naglangkob sa lalawigan sa Sugbo. Nigawas nga mananaog sa Grand Ritual Showdown ng Dagitab Festival sa dakbayan sa Naga. Ikaduhang ganti ang Sugat Kabanhawan sa lungsod sa Minglanilla, samtang ikatulo ang Garbo sa Lapu-Lapu Festival. Nigawas nga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2024 Street Dancing ang Kabkaban Festival sa dakbayan sa Karkar. Ikaduhang ganti ang Rosquillas Festival sa Liluan, samtang third best sa street dancing ang Panumod Festival sa lungsod sa Barili. Best Festival Costume ug Best Mayor's Introduction Video ang Isda Festival sa lungsod sa Madridejos. Best Decorated Float ug Best Festival Jingle ang Sarok Festival sa lungsod sa Consolacion. Best in Caroza ang Palawud Festival sa lungsod sa Bantayan. Samtang alang sa Festival Queen Competition, gikoronahan isip Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen 2024 si Maria Yasmin Fabian sa Kabkaban Festival sa dakbayan sa Karkar. Best Festival Queen Costume si Eden Grace Mendez sa Sinulog sa Carmen, samtang most photogenic si Mary Love Lopez sa Panagbagat Festival gikan sa lungsod sa Poro. Miduyog si Pasigarbo sa Festival 2024 sila si Senador Francis Tolentino, kanhi Senador Manny Pacquiao, late Congressman Richard Gomez o kapikas niini nga si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, ingon man si celebrity host Boy Abunda. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. DA Western Visayas nag-turnover ng 3 greenhouse sa mga magsasaka sa Layon, Iloilo. Narito si JP Hervas para sa detalye ng balita. Gidron over sa Department of Agriculture Western Visayas ang 3 ka bago greenhouse nga may advanced drip fertigation system sa 3 ka Farmers Association sa Leon. Ang kada greenhouse nga nagkabalor sa 1 million pesos ginbaton sa Bukhari Farmers Association, Buga Farmers Association, kag Matabanako Farmers Association. Kada greenhouse may ara sa modernong nga teknolohiya nga direkta nga makahatag si insakto nga kadamuon sang tubig kag nutrisyon sa kada pananom. Bangod sini gilalauman ang mas healthy nga mga tanom kag dalagko nga ani nga magaresulta sang pagbaskog sang lokal nga produksyon. Tuma naman ang pagpasalamat sa Leon Municipal Government sa ahensya sa buli nga ginpalabot sa ilang mga manguma ka nagpasalig nga ilagid nga gamiton ini sang husto. Gininggan man sang LGU mga manguma sang banwa nga padayon nga magduso sa mga pagbag-o sa pagpanguma. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City Water District, ipinagmalaki ang climate resilient water supply nito. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
Gipasigarbo karon sa Davao City Water District DCWD ang supply sa mainom nga tubig sa dakbayan isip climate resilient. Kini mao ang gipamahayag ni DCWD spokesperson Giovanna Cresa Duhay Lungsod. Sumala pa nga bisan pa man nga dunay mga pagdaot sa panahon nga makaapekto sa supply sa tubig sa syudad. Nagapadayon matud pa ang aga sa kadaghanan sa mga konsumante nini apan bisan pa man na sinatian sa kadaghanan ang 24 oras nga way undang nga agas wala matud pa gibaliwala ang mga lugar nga walay tarong nga agas ug padayon kini nilang ginatutukan aron maserbisyuhan. We can claim that Davao City has achieved not ang ginatawag nato na climate resiliency in terms of water service. Kay ato ang napamagpud-an during the time of El Nino when every place in the country has been experiencing drought or Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, Sitio Tabinas, isang geographically isolated and disadvantaged area sa bayan ng Carmen, Surigao del Sur, pinagkalooban ng health station. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nahatagag katumanan ang dugay ng gipangandoy sa indigenous community sa Sitio Tabinas, lungsod sa Carmen, Surigao del Sur, nga mao ang pagbaton og health station. Pinaagi kini sa pagpundo sa DOH Caraga Health Facilities Enhancement Program ubos sa inisyatiba sa Rural Health Unit sa nag-unang tinguha nga kahatagan ang komunidad og access sa programang panlawas. Gilauman nga dako kini ikatabang sa hinanaling paghatag sa serbisyong panlawas ilabi na sa mga bata, mabdos nga mga nanay ingon man sa mga katigulangan. Sigon ni Carmen Mayor Jane Plaza, padayon ang pagkutay tali sa kagamhanang lokal, DOH ug ubang mga sektor subay sa gitinguha sa Universal Healthcare sa Administrasyong Marcos diin matag usa dapat mabati ang mapagkalingang serbisyo. Sa kalayo sa Sitio Tabinas, gikinahanglan panglatason ang 2 oras aron maabot ang sentro sa munisipyo ug gumikan kay usa kini ka geographically isolated and disadvantaged area. Dugay usab nga panahon nga nahikawan kini sa nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.